Good morning po guys. Paglipat ko po dito sa ating baka na pula, ay napansin po ako. Meron siyang discharge. Ayan, kung nakikita nyo. Siya po ay naglalandi guys. Ito po yung mama nung baka natin na 2 months old. Ayan po. Yan po ang anak niya, 2 months old. Ayan. Oh. Tapos ang kanya pong mama ngayon, naglalandi na. Napakagaling po, napakagaling. Napakagaling niya maglandi. Ngayon po, magtatawag tayo ng mag-AI o magsusumpit sa kanya para mapasumpitan na po natin to at nang mabuntis na po ulit. Nang may kasunod po ulit kagad ang ating maliit na baka na si Maurice. Para pag 1 taon po ni Maurice, meron na po ulit siya kagad kasunod. Yan po siya. Kung napapansin nyo guys, ayun no, may lumalawit-lawit sa kanya. Tapos kanina, paglapit ko sa kanya, pagkuha ko sa kanya sa sugahan, sa ulahan, ay siya po ay maingay. Siya po ay nag-iingay. Tapos tingnan nyo po, para siyang laging alerto, parang may hinahanap. Yan po yung mga sinyalis ng mga naglalandi. Tapos ayan pa po, ihi ng ihi. Tulad yan. Ihi po ng ihi yan. Pag ganyan, ayan. Yan po yung mga sinyalis ng naglalandi. Tapos kung mapapansin nyo po, ayan, may mga lumalapit sa kanya mga gala na barako. Mga tureteng barako. Ayan. Hindi po siya tinatantanan. Isa rin po sa sinyalis yan na siya ay naglalandi. Ayan po. Okay, sige po. At tatawag muna po tayo ng mag-AI o magsusumpit para masumpitan na po ang baka natin na ito nang siya po ay magbuntis na ulit. Tapos, yung pong isa nating inahin, ipache-check po natin kung buntis na rin, kung nabuuhan po talaga, para hindi po tayo isip na isip kung nabuuhan o hindi. Sa ngayon po, ang gagawin natin, kukuhain natin yung isang baka, dadalhin din po natin dito para mapadukot, mapakapa po natin ang loob kung talagang nabuuhan siya dun sa sumpit nung nakaraan. Okay? Sige po, at antay-antayin natin ang magsusumpit. Tatawagan po muna natin. Balikan ko po kayo pagka nandito na magsusumpit. Pakikita ko po sa inyo kung paano magsumpit ng baka. At kung paano rin po kumapa ng buntis na baka. Ayan po guys, at nakuha na po natin tong isa nating baka. Tong big mama natin na baka. Ipacheck po rin natin siya kung buntis kasi nandito na rin naman po yung DA magkakandak ng sumpit dito sa isa nating baka. Isasabay na rin po natin to, padudukot na rin po natin ng malaman po natin kung buntis o hindi, para hindi po sayang sa panahon. Kasi po kung hindi siya buntis, sayang po sa panahon. Ayan. Pero kung buntis naman po, mas maganda. Hindi na po tayo nag-iisip. Pero ayan po yung kanyang likuran. Ayan, kung masisilip natin, kita natin yung tigkabila niyang tiyan. Ayan po, kayo po humusga. Comment nyo po kung buntis o hindi. Ayan, kung ano sa tingin nyo, kung halata na po ba o hindi pa, o busog lang. Ayan. Ayan po guys. Ayan po ang ating big mama. Pa-check din po natin siya kung buntis talaga o hindi, para hindi tayo nanguhula-hula, para hindi po sayang sa panahon. Okay, hintay-hintay lang po tayo sa ating mga taga-DA at sila po ang magkakandak ng pag-AI sa ating mga baka. Tinawagan ko na po sila at nagsagot na po na okay daw, papunta na daw po sila. Okay, hintay-hintay lang po tayo.
Yan po guys, habang nag-aantay po tayo dun sa ating technician na mag-i-AI ng ating baka, i-training ko po muna si Palo habang wala pa sila. Kaya tara po, samahan nyo ako at masanay si Palo sakyan-sakyan. Turuan po natin siya sakyan-sakyan naman. Okay, tara po. Palo, huwag man lalaglag ha. Yun. Sana'y huwag tayo ilaglag ni Palo. Okay. Ayan po, napakasakit sa singit. Napakasakit sa singit bumalanse. Ngayon na lang po ulit tayo nakay ng kalabaw. At napakasakit sa singit. Buwan ng pag-balance pag lumalakad ng kalabaw. Okay, okay, gabi pa pala. Nanginain pa. At nang masanay, gagamitin pangarira.
Talon-talon po si Palona, talon-talon. Masasanay ka rin. Mukhang ako po ang napapagod hindi si Palo. Pawisan na po tayo. Patibay natin pawis na at singit. Napakasakit na. Okay. Si Palo mukhang hindi man lang hinihingal pero yung nagtuturo, pawis na. Pasasaan at natututo rin po ito. Naglag po ang ating bravo. Yan po si Palo. Napakatigas ng ulo. Alam nyo po guys, konting storya lang. Dati po nung elementary ako, uso po dito dati ang pangangabayo. Kasi yung pinsan po namin na may kaya-kaya, bumili po siya ng 3 kabayo. Tapos yun po ay rumami. Tapos yung mga anak po nun, yun na yung inabutan namin na mga tinuturuan dito. So nung timing po na nagtuturo sila, kami naman po ay elementary na, siguro mga grade 4. Yun po ay kasagsagan ng kakulitan ko nung mga panahon na yun. Kaya po habang sila nagtuturo, nakikisalaw-salaw po kami. Lalo na ako. Hanggang sa natuto po ako mga bayo. Tapos yung malalaki na ang nagagamit ko, hindi na lang yung maliliit. Dahil sa kakulitan ko po, dun ako natuto na mga bayo, mga labaw. Pero ang pinakang nasanay po talaga ako sa kabayo. Grabe po, pagka nangangabayo kami dati dito, sama-sama. Napakarami po namin. Itong buong barangay po namin na to, lalo na sa pabundok, yan, pinupuntahan po namin yan para makapag-rides lang sa kabayo. Sayang nga po nung mga panahon na yun at hindi pa uso yung mga video-video na katulad na to. Kaya sa ganito po na pangangalabaw, basic na lang po to sa akin. Kaso natigilan po tayo, napakatagal po natin tumigil na manakay sa kabayo, kaya sa kalabaw. Kaya ngayon, naninibago na po ulit ako. Kaya hindi na po basic. Dati po sana basic. Pero ngayon, hindi na po basic. Medyo kinakabahan na naman po tayo. Tapos
medyo wala na sa balance, yung mga ganun. Pero dati po, kung talagang magpatakbo kami ng mga kabayo, kahit kababata pa po namin, talaga naman, yung mga magulang po ng mga bata-bata, lalo na yung magulang ko, talagang grabe ang sakit ng ulo. Kung malaglag po kami sa kabayo, talagang bali-bali. Tapos kung magpatakbo kami, lalo na pag bumabagyo, yung mga tumbang puno, yun yung mga gustong-gusto namin. Lalo na pag nakaharang sa daan, pinatatalunan po namin ng kabayo yun. So mga tubig-tubig, yan, mga sapa, yan po yung mga gustong-gusto namin na paglaruan. Ito pong papuntang dagat namin na to, yan po ang playground namin dati, Pangangabayo. Yun po ang pinakang libangan namin dati, yung manakay ng kabayo. Ayan. Kaya dito po kay Palo, kaya-kaya naman po sana turuan, kaso naiilang na lang po ako ngayon. Kumbaga natatakot. Gawa ng malaki na ang katawan, mahirap na pagka nalaglag, talagang balik ka agad. Hindi katulad ng mga kabataan pa na walang takot talaga. Pero ngayon, nako, may takot na. Yeah. Okay, hanggang dito na lang yan guys. Yung pagtuturo na yan, bukas na lang. Bukas naman po ulit. Yan naman po ay basta araw-araw nyo lang tinuturuan, masasanay rin yan. At isa pa po, nandiyan na rin yung hinihintay natin. Kaya, ayos na po. Ayos na to si Palo. Good job, Palo. Bago yan. Maganda-ganda. Maganda yung lahit natin dyan. Uy, talagang magaling. Nakalusot. Yan ang ano mo dito, halagyan pala ng tali doon. Parang dito. Sangkal dun sa ano. Pwede rin doon, kuya. Paglipat ko kaninang babaw ko kong baboy, nandun nakatali ito sa may baboyan. Tapos may lumabas. Kagadalat, bilis-bilis no, ng bata pa yung anak. Magtataon-taon yung ano nito, pag yung mga bilahe, mga buwalay ng anak. Oo. Tulad ng isa na yun, kuya, ang malaki yung sinakita natin. Taon na ang anak ay. Ayaw. Dulo yung naman, tali. Ano yung ulo? Ko pa. Hindi yung ulo. Isampa mo siya. Apat kasi doon.
Ang i-AI po natin dito guys ay Brahman breed upang makapag-upgrade po tayo ng mga lahi ng mga baka at mapaganda ang kanilang mga genetics. Ganito rin po ang gagawin natin sa kanyang magiging anak na mga babaeng baka. Para pagdating po ng panahon, ang ating mga aalagaan ay pure Brahmana. Panuorin po natin kung paano po nila isinasagawa ang pag-i-AI ng isang baka at ang pag-check kung buntis po ang isang baka o hindi. Diyan lang po kayo at sama-sama po natin panuurin hanggang sa huli kung ano po ang magiging resulta ng ating mga ginagawang ito. Anak ba? Ace, ka dyan na. Kain ko lang isa kaya. DR. Parang ko nabuwan sana sa ano. Managan na sana sa ano ba? Sana ilalabas. Wala na pati sana. Dito ka lang ha, huwag ka dito aalis ha. Diyan ka lang. Hindi ka naglang din nun. Alin kuya? Yan. Oo, simulan na barakuan kuya. Kaya man kayo manit ng dulo. Pasensya daw kayo manit. Natakil na ako eh. Hindi na No. No, sabi. Kung ba na wala pa. Meron ako eh. Dalawa siguro. Malaki yung kaliwa. Dalawang buwan. Dalawang buwan ba? Yung kapay. Malaki na yung ano niya. Yung kaliwa. Ay,
nalagay yun doon? Lagay yun doon, Tiko Arvin. Diligo na lang. Butaas eh. Salamat! So ayan guys, kung nasaksayan nyo po ay tapos na po tayong mag-AI at magkapa nitong Big Mama natin na baka. Ito pong Big Mama natin na to, nakapa na po siya kung buntis o hindi. Sabi po ng technician natin galing DA, siya po ay buntis 3 months. At tayo po ay sobrang saya at siya po ay buntis. Lahat ng ating pagod at sakripisyo dito sa pagpabalik-balik dun sa pagpapabarako sa kanya at pagpapasumpit na hindi nabubuo. Ngayon po, siya ay siguradong buntis na. Yan po. Nakakatuwa po at tayo ay may sigurado ng aabangan na naman dito sa ating munting farm. Abang-abangan po natin siya kung kailan siya manganganak kasi siya ay siguradong buntis na po guys. At ito naman po guys, pulang baka natin na to. Success po guys. Tapos na po siyang i-AI. Siya po ay positive talaga na kandi. Tama po yung hinala natin kanina na may nakita tayong mga senyales tulad nung may discharge sa kanyang vulva at siya ay parang nababalisa, yung parang may hinahanap, tsaka may mga torete na katulad no na pumupunta dito para siya ay amoy-amuyin. Okay po guys, tapos na po siyang i-AI at napakasaya po sa pakiramdam na meron na naman tayong isang baka na madadagdag na abangan kung kailan aanak. Pero sa ngayon guys, siya ay for monitoring muna. 21 days po natin siyang imo-monitor kung siya po talaga ay magpapatuloy magbuntis o magre-reheat. Abangan po natin siya guys. Tingnan po natin kung magre-reheat siya after 21 days. Ayan po ang ating pulang baka. At sobrang nakakatuwa naman po gawa ng siya po ngayon ay may anak na 2 months old pero siya po ay naglandi na po agad. Nakakatuwa po. Pag ganyan po ang baka ay napakaganda. Gawa ng yearly po nagbibigay sa iyo ng panibagong ulo o calv. Yan. Napakaganda po ng ganyang baka pagka ganyan. Yung yearly nanganganak. Napakabilis po niyan dumami pag ganyan. Ito po ang anak niya na si Maurice na 2 months old. Ayan po. Yan, yung puti na yan guys. Yan ang kanyang anak. Yan po, napakabait niya ni Maurice. Maurice. Ayan po, at lumapit na agad si Maurice. Ayan. At kung yan naman po nakikita nyo mga baka na yaan, mga naandito, hindi po sa atin yan, mga sampit lang po yan dito. Yan po yung mga alpas na bulo ng mga kapitbahay. Pumupunta lang po dito at nakikiusyoso dito sa ating inahin baka. Yan. Ito po ang anak nito ni Mama Cow na pula. Sana po magtuloy-tuloy ang kanyang pagbubuntis at wag na po sana siyang maglandi after 21 days nang tumuloy ang kanyang pagbubuntis. Nang next year, meron na naman po tayong panibagong ganyan. Next year, kung papala rin po tayo sa kanya na magpatuloy yung kanyang pagbubuntis. Sana po ay mabuuhan at babalitaan ko po kayo after 21 days. Kung maglalandi pa o hindi na. Okay. Hanggang dito na lang po guys ang ating video.
Maraming salamat guys. Don't forget to like and subscribe. Salamat po kay Kuya Arvin at kay Kuya Manny from DA, Tagkawayan, Quezon. Yan po ay napakabibilis lang i-contact. Send chat nyo lang sa kanila. Dating kaagad. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Saludo.